Patay na ang makina ng bus nang tumunog ang cellphone ni Rogelio. Huli na ito sa biyahe pa Maynila, pero hindi iyon ang gumugulo sa kanyang isip. Sa kabilang linya, humihingi ng pasensya ang kanyang kaibigan na si Mang Jun. "Pasensya na talaga, Roger," sabi nito. May halong pag-aalala sa boses. "Nagka-emergency kasi sa bahay. Hindi ko masasamahan. Kailangan kong umuwi." Napabuntong hininga si Rogelio. Ang bigat ng pagkadismaya ay biglang dumagan sa kanyang mga balikat. "Ayos lang, Jun. Pamilya ang una." Ngunit sa kanyang isip, hindi niya maiwasang malungkot. Ang biyaheng ito, ang maliit na kontratang pagwe-welding sa Maynila, ay ang huling piraso ng kanyang plano. Isang plano para sa pinakamahalagang babae sa buhay niya, ang kanyang asawang si Aura. Habang naglalakbay pabalik sa kanilang bayan sa Batangas, sumandal si Rogelio sa bintana ng bus. Sa labas, mabilis na dumadaan ang mga puno at bahay. Ngunit sa kanyang isip, ang mga imahe ay mabagal, puno ng alaala. 40 taon. 40 taon na silang magkasama ni Aura. Napangiti siya nang maalala ang unang beses na nakita niya ito sa isang piyesta. Ang nangiti nito na parang kayang pailawin ang buong plaza. Sa loob ng 40 taon, ang ngiting iyon ang nagsilbing gasolina niya sa araw-araw na pagkayod sa welding shop. Ang init ng mga kamay nito ang nagpapagaling sa mga paso at sugat na natatamo niya sa trabaho. Lahat ng ginawa niya, lahat ng sakripisyo ay para dito, para kay Aura. Dinukot niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kahon na nababalutan ng pelus. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, isang simpleng gintong kwintas na may palawit na hugis puso. Ito sana ang sorpresa niya para sa kanilang ika-40 anibersaryo bukas. Ibibigay niya sana ito sa Maynila, sa isang maliit na restaurant na may tanawin ng paglubog ng araw. Pero ngayong kanselado na ang biyahe, isang bagong ideya ang nabuo sa kanyang isip. Isang mas magandang ideya. Uuwi siya ng maaga. Sosorpresahin niya si Aura. Lulutuin niya ang paborito nitong adobo, aayusin ang bahay, at sa gitna ng kanilang simpleng hapunan, ibibigay niya ang kanyang regalo. Mas magiging espesyal iyon. Mas personal. Mas sila. Sa pagbaba niya ng bus, halos lakad-takbo ang ginawa ni Rogelio papunta sa kanilang bahay. Dala-dala niya ang pananabik ng isang binatang unang beses pa lang mangingibig. Bawat hakbang ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Nang marating niya ang kanilang tarangkahan, napansin niya ang kakaibang katahimikan. Karaniwan, sa mga oras na ito, maririnig niya ang radyo ni Aura mula sa kusina. Pero ngayon, wala. Baka nagpapahinga, isip niya. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura na laging hindi niya nilock para madaling makapasok si Aura kapag galing ito sa palengke. Pumasok siya sa loob, handa nang isigaw ang kanyang sorpresa. "Aura, mahal, may sorpresa ako." Ngunit ang mga salita ay hindi lumabas sa kanyang bibig. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Sa may paanan ng hagdan, may isang pares ng mamahaling sapatos na panlalaki, makintab, gawa sa balat, at siguradong hindi sa kanya. Ang luma niyang tsinelas na goma ay nakasandal sa pader, parang nahihiya sa tabi ng bago at eleganteng sapatos. Isang kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Iginala niya ang kanyang mga mata. At doon, sa ibabaw ng kanilang maliit na lamesa sa sala, nakakalat ang mga papel. Lumapit siya, nanginginig ang mga tuhod. 2 plane ticket, one way papuntang Cebu, para sa pag-alis bukas ng umaga. Ang mga pangalan, Aura Reyes, at isang pangalang hindi niya kilala. Marco Sandoval. Sa tabi ng mga tiket, may mga dokumento mula sa bangko. Mga withdrawal slip para sa malalaking halaga mula sa kanilang joint savings account. At ang pinakamasakit sa lahat, isang deed of sale para sa maliit na lupang ipinundar niya mula sa kanyang mga naipon
na may pirma na ni Aura sa ibaba. Hindi. Hindi maaari. Parang may bumibiyak sa kanyang dibdib. Parang nawalan ng hangin ang mundo. Narinig niya ang isang mahinang halakhak mula sa itaas, mula sa kanilang silid. Ang silid kung saan nila binuo ang kanilang mga pangarap. Ang silid kung saan ipinanganak ang kanilang mga anak. Dahan-dahan, parang isang matandang lalaki na pasa ng buong mundo. Umakyat si Rogelio sa hagdan. Bawat baitang ay parang isang patalim na tumutusok sa kanyang puso. Nakatigil siya sa harap ng kanilang pintuan na bahagyang nakaawang. Sumilip siya at ang mundo ni Rogelio ay gumuho. Sa ibabaw ng kanilang kama, ang kama na naging saksi sa 40 taon ng kanilang pagsasama, nakahiga si Aura at kayakap niya ang isang lalaking mas bata, mas makisig. Ang kanilang mga katawan ay magkadikit. Ang kanilang mga tawa ay naghahalo sa hangin. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala. Tumalikod siya, walang ingay, walang anumang tunog na lumabas sa kanyang mga labi. Bawat hakbang palayo sa silid na yon ay isang hakbang palayo sa buhay na kanyang kilala. Sa isang iglap, gumuho ang lahat. Ang 40 taon ng pagmamahal, pagtitiwala, at sakripisyo ay naging isang malaking kasinungalingan. Sa pagbaba niya ng hagdan, napatingin siya sa kahon ng pelus na hawak pa rin niya. Ang kwintas, ang huling sorpresa, ang apoy na nag-aalab sa kanyang puso sa loob ng 40 taon, ngayon ay abo na lang. Malamig at walang buhay. At sa lamig ng mga abong iyon, isang bagong desisyon ang nabuo. Isang desisyon na kasing tigas ng bakal na hinubog niya sa buong buhay niya. Hindi ito malakas na hagulgol. Nagsimula ito sa isang panginginig ng kanyang mga kamay na nakahawak sa manibela. Sinundan ng panginginig ng kanyang mga labi. At pagkatapos, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod na pumatak. Walang tunog. Tanging ang mainit na agos sa kanyang magaspang na pisngi ang nagpapatunay sa sakit na bumibiyak sa kanyang kaluluwa. Isang suntok, hindi malakas, kundi mahina at puno ng kabiguan, ang dumapo sa maalikabok na dashboard. 40 taon, ibinigay niya ang lahat. Ang lakas ng kanyang kabataan, ang pawis mula sa init ng welding rod, ang mga gabing hindi niya itinulog para lang may maihain sa kanilang hapag. Para saan? Para sa mga halakhak na narinig niya sa kanilang silid? Para sa mga tiket papuntang Cebu? Umiling-iling siya. Hindi. Hindi niya hahayaang tapusin ng ganito. Hindi siya ang talunan sa kwentong ito. Ang kalungkutan sa kanyang dibdib ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas matigas. Isang determinasyon na kasing tigas ng bakal. Kung laro ang gusto nila, ibibigay niya. Pero lalaruin niya ito sa sarili niyang paraan. Kinapa niya ang kanyang lumang cellphone. Nanginginig pa rin ang mga daliri niya habang hinahanap ang isang numero sa kanyang contacts. Isang numero na ibinigay sa kanya ng anak niyang si Junior noon para kung sakaling magkaaberya. Attorney Reyes, rekomendo ni Junior. Pinindot niya ito. Pagkatapos ng 2 ring, isang boses ng babae ang sumagot. Reyes Law Office, good morning. Huminga ng malalim si Rogelio. Pinilit na gawing normal ang kanyang boses. Good morning. Nais ko sanang mag-set ng appointment kay Attorney Reyes. Urgent po. Ilang sandali ng pagtipa sa keyboard ang narinig niya bago muling nagsalita ang sekretarya. Pwede po kayo bukas, sir. 10 o'clock ng umaga. Salamat, sagot ni Rogelio at ibinaba ang tawag. Bukas, mayroon siyang isang araw para magpanggap. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Tumingin siya sa rearview mirror at sinanay ang sarili. Isang malungkot na ekspresyon dahil sa kanseladong biyahe, isang pagod na ngiti. Inulit-ulit niya ito hanggang sa maging natural, hanggang sa ang Rogelio na biktima ay maitago sa ilalim ng maskara ng Rogelio
na mapagmahal na asawa. Nakita niya sa di kalayuan ang isang magarang sasakyan na papalabas mula sa kanilang kanto. Alam niyang iyon ang sasakyan ng lalaki. Hinintay niya itong tuluyang makalayo bago niya muling binuhay ang makina ng kanyang pick-up. Pagpasok niya ulit sa bahay, ang mga sapatos ng lalaki ay wala na. Ang mga papeles sa lamesa ay naialis na rin, para bang walang nangyari. Si Aura ay nasa kusina, nagtitimpla ng kape, nakasuot ng duster na paborito ni Rogelio. Lumingon ito at nagulat nang makita siya. "Roger, bakit ang aga mo?" Tanong nito, may bakas ng kaba sa kanyang mga mata. Isang ngiti ang isinukli niya. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Kanselado ang biyahe, mahal. Nagka-emergency daw si June. Ipinakita niya ang pagkadismaya sa kanyang muka. Ang parehong pagkadismaya na naramdaman niya kanina. Ngunit ngayon ay para na sa ibang dahilan. Nakita niya ang pagluwag ng tensyon sa mukha ni Aura na napalitan ng kunwaring panghihinayang. Lumapit ito at niyakap siya. "Sayang naman, pero buti na rin at umuwi ka. Na-miss kita." Nararamdaman niya ang isang pangingilabot na gumapang sa kanyang likuran nang yakapin siya nito. Ang amoy ng pabango ni Aura ay may halo ng ibang amoy. Ang init ng katawan nito ay parang lason na kumakalat sa kanya. Ngunit pinilit niyang tapikin ang likod nito, gumanap sa kanyang papel. Siya na ngayon ang aktor sa sarili niyang pamamahay. At sisiguraduhin niyang ang huling akto ng dulang ito ay sa kanya. Nakangiti pa rin si Aura habang kumakalas sa pagkakayakap kay Roger, pero sa loob-loob niya, gusto niyang sumigaw sa inis. Pagkahawak pa lang niya sa likod ng asawa, dumikit na agad sa ilong niya ang pamilyar na amoy nito. Amoy ng kalawang, pawis at lumang sabon. Napakalayo sa amoy ng mamahaling kolon na suot ni Marco kanina. "Magbibihis lang ako, mahal," paalam niya. Ang totoo, kailangan lang niyang makalayo. Kailangan niyang hugasan ang amoy ni Roger sa kanyang balat. Pagpasok niya sa kwarto, padabog niyang isinara ang pinto. Dumiretso siya sa salamin at tinitigan ang sarili. Sa edad na 60, alam niyang maganda pa rin siya. Makinis ang balat, maayos ang buhok. Hindi siya nababagay sa isang buhay na puno ng amoy ng welding rod at grasa. Sayang ang ganda niya kung mauubos lang sa pag-aalaga sa isang matanda. Kinuha niya ang kanyang cellphone na nakatago sa ilalim ng unan. May 3 missed calls galing kay Marco. Nag-type siya ng mabilis. Gigil ang bawat pindot sa screen. Umuwi ang matanda. Kanselado ang biyahe, buwisit. Ilang segundo lang, nag-reply si Marco. "Hayaan mo na, babe. Konting tiis na lang. Ang mahalaga, nasa atin na ang mga papeles. At yung Cebu, tuloy tayo bukas, di ba?" Napangiti si Aura. Cebu. Ang puting buhangin, ang simoy ng dagat, at ang walang katapusang gabi ng pagsasaya kasama si Marco. Iyon ang buhay na nararapat sa kanya. Isang buhay na ipinagkait ni Roger dahil sa pagiging kuripot at masyadong praktikal nito. Lumabas siya ng kwarto at bumaba sa kusina. Nakaupo si Roger sa lamesa, hinihimas ang sariling mga kamay na puno ng kalyo at peklat. Tinitigan yun ni Aura ng may halong pandidiri. Ang mga kamay na yon ay simbolo ng kahirapan, ng pagpapagal na walang katapusan. Kumpara sa mga kamay ni Marco, malambot, mainit, at laging may hawak na regalo para sa kanya. "Roger," tawag niya. Pinatamis ang boses sa paraang alam niyang hindi matatanggihan ng asawa. "Naisip ko lang, di ba malapit na tayong mag-withdraw ng interest sa time deposit natin? Sayang naman kung tutulog lang doon ang pera." Tumingin si Roger sa kanya. Pagod ang mga mata nito, pero ngumiti pa rin. "Huwag kang mag-alala, Aura. Nakatabi yun para sa atin, para sa pagtanda natin." Sa loob-loob ni Aura napairap siya. Pagtanda natin? Wala siyang balak tumandang kasama si Roger sa bahay na ito na unti-unti nang niluluma ng panahon. Ang perang yon ang magiging tiket niya palabas. Lumapit siya at hinawakan ang balikat ni Roger.
Pinipigilan ang sarili na bawiin ang kamay. Siguraduhin mo lang ha, kasi gusto ko maging komportable tayo. Ako lang pala, bulong niya sa isip. Tumunog ulit ang cellphone niya na nasa bulsa ng kanyang duster. Tumalikod siya kunwari para kumuha ng tubig sa ref, pero mabilis niyang sinilip ang screen. Mensahe galing kay Marco. Binasa niya ito at naramdaman ang bilis ng tibok ng puso niya. Hindi sa takot, kundi sa excitement ng isang masamang plano. Kumusta ang matanda? Sana hindi siya atakihin sa puso sa sorpresa natin sa kanya. Muntik nang matawa si Aura. Ang planong yon. Ang dapat sana'y pag-uwi ni Roger bukas at madatnan silang wala na, kasama ang lahat ng pera at titulo ng lupa. Inisip nila na ang shock ay magiging sobra para sa mahinang puso ni Roger. Isang malinis na paraan para mawala ang sagabal. Nag-reply siya ng mabilis bago burahin ang lahat ng mensahe. Buhay pa. Pero hindi magtatagal, akin na ang lahat. Humarap siya muli kay Roger, dala ang isang baso ng tubig at ang pinakamatamis niyang ngiti. Ang amoy ng sinangag at pritong daing ang gumising sa diwa ni Rogelio kinabukasan. Karaniwan, ito ang paborito niyang almusal. Ang amoy na nagpapaalala sa kanya ng simpleng ligaya ng umaga. Pero ngayon, habang hinahalo niya ang kanin sa kawali, pakiramdam niya ay nasusuka siya. Bawat kalansing ng sandok ay parang tumutunog sa loob ng kanyang bungo. Kailangan niyang galingan. Kailangan niyang maging natural. Ito ang payo ng abogadong nakausap niya kanina sa telepono habang nasa banyo siya. Huwag kang magpahalata, Mang Roger. Ipunin mo ang lahat ng ebidensya. Kapag sumabog ka ngayon, talo ka. Kapag nagpigil ka, sa'yo ang huling halakhak. Narinig niya ang mga yapak ni Aura pababa ng hagdan. Huminga siya ng malalim. Pinipilit pakalmahin ang nanginginig niyang mga kamay at humarap sa asawa na may nakapintang namnang ngiti. Magandang umaga, mahal. Kain na tayo. Bati niya. Ang bango naman yan, sagot ni Aura. Pero napansin ni Rogelio na hindi man lang ito tumingin sa kanya. Nakatuon ang mata nito sa cellphone habang umuupo. Mabilis lang ako kakain ha. May pupuntahan ako saglit, magkikita kami ng mga kumare ko. Tumango si Rogelio. Sige lang, ako na ang bahala dito. Alam niyang kasinungalingan iyon. Wala itong kikitain na kumare. Pero imbes na magtanong, inasikaso niya ito. Nilagyan ng kanin ang plato nito. Tulad ng nakasanayan, pinanood niya itong kumain, pinag-aaralan ang bawat galaw ng babaeng minahal niya ng 40 taon, pero ngayon ay parang ibang tao na. Nang matapos kumain si Aura, agad itong umakyat para maligo. Ito na ang pagkakataon niya. Mabilis na kumilos si Rogelio. Kinuha niya sa kanyang bulsa ang isang maliit na voice recorder na nabili niya sa bayan kanina bago siya umuwi. Maliit lang ito, kasing laki ng posporo, pero kayang mag-record ng ilang oras. Dahan-dahan siyang gumapang sa ilalim ng mababang mesa sa sala, ang paboritong pwesto ni Aura kapag nakikipagtelebabad. Gamit ang duct tape, idinikit niya ang recorder sa ilalim ng mesa, sa parte na hindi makikita kahit yumuko ka, maliban na lang kung sadyang kakapain mo. Binuksan niya ito. Ang pulang ilaw ay kumurap ng ilang beses bago namatay, senyales na nagre-record na ito. Tumayo siya at pinagpag ang tuhod, sakto naman sa pagbukas ng pinto sa itaas. Bumaba si Aura, mabango at bihis na bihis. Alis na ako, Roger. Baka gabihin ako. Paalam nito sabay halik sa hangin, malapit sa pisngi niya. Mag-ingat ka, sagot ni Rogelio. Nang marinig niya ang pagsara ng gate at ang pag-alis ng tricycle na sinakyan nito, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Pero hindi pa tapos ang trabaho niya. Pumunta siya sa kwarto. Alam niyang may tinatagong kahon si Aura sa loob ng cabinet nito, sa ilalim ng mga nakatuping kumot. Dati, nirerespeto niya ang privacy nito. Pero tapos na ang mga araw ng respeto. Hinalughog niya ang cabinet
hanggang sa makapa niya ang isang metal na kahon ng biskwit. Nakalak ito, pero bilang isang bihasang trabahador, madali lang para kay Rogelio na buksan ito gamit ang isang manipis na alambre. Bumukas ang kahon at tumambad sa kanya ang katotohanan. Hindi mga lumang litrato o alahas ang laman nito, kundi mga resibo, mga billing statement ng credit card na nakapangalan kay Aura Reyes. Nanlaki ang mga mata ni Rogelio habang binabasa ang mga detalye. Shangri-La Mactan Resort, pan 25,000. Spiral Buffet, pan 8,000. Men's Designer Watch, pan 45,000 nang hina ang kanyang tuhod at napaupo siya sa kama. Ang mga petsa, tumutugma sa mga araw na sinasabi ni Aura na nasa palengke siya o nasa doktor. Habang nagtitipid si Rogelio sa pagkain at nagsusuot ng mga butas na sando, nilulustay ni Aura ang pera nila para sa ibang lalaki. Sa ilalim ng mga resibo, may isa pang papel, isang deed of sale. Kinuha ito ni Rogelio, nanginginig ang mga daliri. Ito ang dokumento ng pagbenta sa maliit na lupang minana niya sa kanyang mga magulang sa Batangas. Ang lupa na ipinangako niyang hindi ibebenta dahil iyon na lang ang alaala ng kanyang ama. Sa ibaba ng dokumento, nakapirma ang pangalan niya, Rogelio Reyes. Pero hindi yon ang pirma niya. Magkahawig, oo. Pero peke. Pinalsipika ni Aura ang pirma niya para ibenta ang lupa nang hindi niya alam. Tinupi ni Rogelio ang mga papel. Naramdaman niya ang init sa kanyang mukha. Ang galit na gustong sumabog. Gusto niyang wasakin ang kwarto. Gusto niyang sunugin ang lahat. Pero napatingin siya sa salamin. Nakita niya ang isang matandang lalaki na luhaan, pero matigas ang panga. Hindi pa. Bulong niya sa sarili. Hindi pa tapos. Kinuha niya ang kanyang cellphone at kinuhanan ng litrato ang bawat pahina ng mga dokumento. Pagkatapos, ibinalik niya ang lahat sa ayos, isinara ang kahon at ibinalik sa ilalim ng mga kumot. Walang bakas. Kinahapunan, nang makawi si Aura, nagpanggap siyang tulog sa sofa. Narinig niya ang pagpasok nito, ang masayang huni habang naglalakad papunta sa sala. Naramdaman niyang umupo ito sa sofa sa tapat. Narinig niya ang pagdial sa telepono. Hindi na kailangan ni Rogelio ang recorder para marinig ito ngayon. Nakapikit siya, pero gising na gising ang kanyang pandinig. "Hello, mahal," boses ni Aura. Malambing, boses na dati ay para lang sa kanya. "Oo, nakauwi na ako. Ang matanda?" "Ayon, tulog. Walang kamalay-malay." Tumigil ang paghinga ni Rogelio. "Oo nga pala," dugtong ni Aura. At ang sumunod niyang sinabi ay parang yelong bumuhos sa katawan ni Rogelio. "Nakuha ko na ang kopya ng titulo ng bahay. Nasa bag ko na. Madali na lang to. Pag-alis natin bukas, wala na siyang hahabulin." Hindi mapakali si Aura habang nakaupo sa harap ng tokador. Paulit-ulit niyang sinusuklay ang kanyang buhok, pero ang isip niya ay lumilipad sa malayo. Tumunog na naman ang cellphone niya. Alam na niya kung sino yon kahit hindi niya tingnan. Si Marco. Kinuha niya ito at binasa ang mensahe. "Babe, kailangan ko na ng cash para sa down payment ng kondo sa Cebu. Yung ahente, nagmamadali. Baka makuha ng iba." Napakagatlabi si Aura. Ang kondo na yon ang pangarap nila. Nasa 15 palapag, may view ng dagat, at malayo sa amoy ng usok at ingay ng mga kapitbahay nila dito sa Batangas. Pero kailangan niya ng pera. Malaking pera. Ang mga na-withdraw niya sa bangko ay naipadala na niya kay Marco para sa processing fees at pambili ng gamit, pero kulang pa daw. Biglang pumasok sa isip niya ang isang imahe mula sa nakaraan. Ilang taon na ang nakararaan, nakita niya si Roger na may inilagay na makapal na sobre sa loob ng isang lumang baul na bakal. Ang baul na yon ay nakatago sa bodega sa ilalim ng hagdan. Para sa emergency, sabi noon ni Roger nang minsang tanungin niya ito. Ipon mula sa mga sideline.
Hindi natin gagalawin hanggat maaari. Hindi nila yon ginalaw. At sa pagkakaalam ni Aura, patuloy na naghuhulog doon si Roger ng pera tuwing may malaking proyekto ito sa welding. Sa loob ng mahabang panahon, naipon niyon. Siguradong milyon na ang laman noon. Iyon ang kailangan niya. Tumayo si Aura at lumabas ng kwarto. Nakita niya si Roger sa sala, nakaupo at nagbabasa ng dyaryo. Sa tagiliran nito, nakasabit sa sinturon ang pamilyar na kumpol ng mga susi. Nandoon ang susi ng baul. Maliit, kalawanging susi. Para kay Aura, hindi lang yun susi ng isang lumang lalagyan. Susi iyon ng kanyang kalayaan. Lumapit siya kay Roger. Pinakawala ng isang buntong hininga para makuha ang atensyon nito. "Oh, mahal? May problema ba?" Tanong ni Roger, ibinaba ang dyaryo. Umupo si Aura sa tabi nito. Ipinatong ang kamay sa hita ng asawa. "Wala naman. Naisip ko lang ang dami nating kalat sa bodega. Gusto ko sanang linisin mamaya. Baka may mga gamit doon na pwede nating ibenta o itapon na." Tiningnan siya ni Roger. Sa isang saglit parang may dumaang anino sa mga mata nito, pero mabilis ding nawala. Ngumiti ito. "Huwag na, Aura. Maalikabok doon. Baka hikain ka pa. Ako na lang sa susunod na araw." "Hindi. Gusto ko ngayon." Pagpupumilit ni Aura, medyo tumaas ang boses. Agad niyang binawi at pinalambot ang tono. "Gusto ko lang maging maaliwalas ang bahay. Pahiram na lang ng susi." Hinawakan ni Roger ang mga susi sa kanyang bewang, parang prinoprotektahan ito. "Nako, na-misplace ko yata yung susi ng bodega. Hahanapin ko muna bukas." Napatiimbagang si Aura. Sinungaling. Nakikita niya ang susi. Alam niyang ayaw lang ibigay ni Roger dahil kuripot ito. Gusto nitong suluhin ang pera. Tumayo siya. Pilit nang ngumiti. "Sige, bukas na lang." Pero hindi siya makakapaghintay ng bukas. Aalis na sila bukas. Kailangan niya ang pera ngayong gabi. Pumunta siya sa kusina at binuksan ang cabinet ng mga gamot. Hinawinin niya ang mga gamot sa alta presyon at bitamina hanggang sa makita niya ang maliit na bote sa likuran. Sleeping pills. Nireseta ito sa kanya noon dahil sa insomnia, pero hindi niya gaanong ginagamit. Tinitigan niya ang mga puting tableta. Isang plano ang nabuo sa kanyang isip. Simple, malinis. Mamayang gabi, ipagtitimpla niya si Roger ng paborito nitong tsa. Dudurugin niya ang 2 tableta at ihahalo dito. Kapag nakatulog na ito, nang mahimbing, kukunin niya ang susi, bubuksan ang baul, at kukunin ang lahat ng pera. Pagkagising ni Roger bukas, nasa eroplano na siya papuntang Cebu. At si Roger ay maiiwan sa isang bahay na walang laman, walang asawa, at walang pera. Kinuha niya ang bote at mahigpit na hinawakan. Naramdaman niya ang bilis ng tibok ng puso niya, halos sumabog sa excitement. Bumalik siya sa kwarto at mabilis na nag-text kay Marco. "Mamayang gabi, makukuha ko na ang lahat para sa atin. Maghanda ka na." Napangiti si Aura sa salamin. "Ang galing mo talaga, Aura. Konting acting na lang at tapos na ang paghihirap mo." Nakaparada ang pickup ni Rogelio sa likod ng lumang simbahan, malayo sa mata ng mga kakilala. Sa passenger seat, iniabot sa kanya ng isang pribadong investigador, isang lalaking mukhang ordinaryong tambay lang, ang isang makapal na brown envelope. "Sir Roger, malalim ito." Panimula ng lalaki. "Yung Marcos Sandoval? Hindi yan ang tunay niyang pangalan. Siya si Enrico Dantes. Marami na yang kaso ng estafa. Ang target niya talaga, mga byuda o mga may asawang mayayaman na naghahanap ng aliw." Binuksan ni Rogelio ang envelope. Bumagsak ang ilang litrato. Si Marco, kasama ang iba't ibang babae. Matatanda, mukhang mayayaman, pero lahat ay mukhang miserable sa mga huhuling larawan. "At ito pa, sir," dagdag ng investigador, may pag-aalinlangan sa boses. "Yung kaibigan nyo, si Mang Jun, yung nagkansela ng biyahe nyo?" Natigilan si Rogelio. "Anong meron kay Jun?" "Nakita ko sa records ng remittance center.
May natanggap siyang pera galing kay Mrs. Aura Reyes noong isang araw bago ang biyahe niyo. 50,000 piso. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Rogelio. Si June, ang kumpare niya, ang ninong ng panganay niya. Nanginginig ang kamay na kinuha ni Rogelio ang kanyang cellphone. Dinial niya ang numero ni June. Sumagot agad ito. Paring Roger? Kumusta? Magkano, June? Malamig na tanong ni Rogelio. Nanahimik ang kabilang linya. Magkano ang kapalit ng pagkakaibigan natin? 50,000? Yun lang ba ang halaga ko? Narinig niya ang paghagulgol ni June sa kabilang linya. Patawarin mo ako, Roger. Kailangan ko lang ng pera para sa operasyon ng misis ko, sabi ni Aura. Sabi niya gusto ka lang niyang sorpresahin. Hindi ko alam na. Sorpresa? Mapait na tawa ni Rogelio. Ang plano nila, June, ay umuwi ako at maabutan ko sila. Gusto nilang mabigla ako. Gusto nilang atakihin ako sa puso sa sobrang shock. Yun ang plano at kasabwat ka. Ibinaba niya ang telepono bago pa makasagot uli si June. Sumandal si Rogelio sa upuan at ipinikit ang mga mata. Ang sakit ay wala na. Ubos na ang luha niya. Ang natira na lang ay isang nakapapaso at purong galit. Hindi lang ito tungkol sa panloloko. Ito ay pagtatangka sa buhay niya. Gusto siyang patayin ng babaeng minahal niya ng 40 taon gamit ang sakit ng kalooban bilang sandata. Sir? Tanong ng investigador. Anong gagawin natin? Dumilat si Rogelio. Ang mga mata niya ay wala ng bakas ng luha. Matatalim na ito, parang bakal na bagong hasa. Ipagpatuloy mo ang pagkalap ng ebidensya. Utos niya. Ako na ang bahala sa bahay. Pag-uwi niya ng gabi, tahimik ang bahay. Naabutan niya si Aura sa kusina, naghahalo ng inumin. Amoy na amoy niya ang aroma ng chamomile tea, ang paborito niyang pampakalma. Pero alam niya ang sikreto ni Aura. Nakita niya ang mensahe nito sa tablet na naiwan sa sala kanina. Nakita niya ang plano tungkol sa pampatulog. Mahal, bati ni Aura. Humarap ito na may dalang tasa. Ang nangiti nito ay matamis, pero sa paningin ni Rogelio, para itong nangiti ng isang ahas. Ipinagtimpla kita ng tsaa para makatulog ka ng mahimbing. Mukhang pagod na pagod ka eh. Lumapit si Aura at iniabot ang tasa. Umuusok pa ito. Tinitigan ni Rogelio ang tsaa. Alam niyang may halo itong gamot. Alam niyang gusto siyang patulugin nito para manakawan. Dahan-dahan niyang inabot ang tasa. Naramdaman niya ang init nito sa kanyang palad. Tumingin siya sa mga mata ni Aura. Nakita niya ang pagkasabik doon, ang paghihintay na inumin niya ang lason. Ngumiti si Rogelio. Isang ngiti na puno ng kahulugan na hindi maintindihan ni Aura. Salamat mahal, sabi niya ng mahinahon. Kailangan ko nga ito para matapos na ang lahat ng pagod ko. Iniyanggat niya ang tasa sa kanyang mga labi habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng asawang handang ipagpalit siya sa isang patak ng lason. Parang musika sa pandinig ni Aura ang malakas na paghilik ni Roger. Kanina pa siya nakatayo sa labas ng pinto ng kwarto nila. Nakadikit ang tainga sa kahoy, naghihintay na tumalab ang gamot. Tiningnan niya ang kanyang relo. 11:00 na ng gabi. Siguradong tulog na ito. Ang 2 tableta ng sleeping pills na dinurog niya sa tiyan nito ay kayang patulugin kahit ang isang kalabaw. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura at pumasok sa kwarto. Madilim. Tanging ang ilaw mula sa poste sa kalye ang tumatagos sa bintana na nagbibigay ng mahinang liwanag sa silid. Nakita niya si Roger, nakatihaya sa kama, nakabuka ang bibig, at malalim ang paghinga. Napangiti si Aura ng may halong pandidiri at tagumpay. Good night, Roger. Bulong niya. Sa paggising mo, mag-isa ka na lang. Lumapit siya sa side table kung saan nakapatong ang pantalon ni Roger. Dahan-dahan, nanginginig sa excitement ang kanyang mga daliri. Dinukot niya ang kumpol ng susi sa bulsa nito. Kumililing ng bahagya ang mga susi.
Nanigas si Aura at napatingin sa asawa. Umungol si Roger at gumalaw. Tumagilid paharap sa kabilang side. Napahawak si Aura sa kanyang dibdib. Pigil ang paghinga. Ilang segundong katahimikan. Muling humilik si Roger. Nakahinga ng maluwag si Aura. Safe. Dali-dali siyang lumabas ng kwarto at bumaba sa bodega sa ilalim ng hagdan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pagmamadali. Nasa isip na niya ang milyon-milyong piso na laman ng baul, ang kondo sa Cebu, ang mga bagong damit, ang buhay na kasama si Marco. Pagpasok niya sa bodega, agad niyang hinanap ang switch ng ilaw. Bumungad sa kanya ang mga lumang gamit, mga sirang electric fan, mga kahon ng lumang damit, at sa pinakasulok, natatakpan ng lumang kumot, ang baul na bakal. Hinila niya ang kumot. Doon na ito, ang susi sa kanyang kalayaan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinusuot ang maliit na susi sa kalawanging padlock. Click! Bumukas ito. Bumilis ang tibok ng puso ni Aura. Huminga siya ng malalim at itinaas ang mabigat na takip ng baul. Inaasahan niyang bubungad sa kanya ang amoy ng lumang pera, ang mga tumpok ng cash na inipon ni Roger sa loob ng maraming taon. Pero nanlaki ang kanyang mga mata. Napaatras siya. Walang pera. Sa halip, ang laman ng baul ay isang makapal na brown envelope at isang maliit na digital voice recorder. Ano to? Nanginginig niyang bulong. Nasaan ang pera? Baka nasa ilalim ng envelope. Padabog niyang kinuha ang envelope at ibinuhos ang laman nito sa sahig. Hindi pera ang nalaglag, kundi mga litrato. Nanlamig ang buong katawan ni Aura habang tinititigan ang mga ito. Litrato niya at ni Marco. Sa airport, sa lobby ng hotel, sa restaurant habang magkahawak kamay. At ang pinakamasakit sa mata, isang litrato ni Marco na may kasamang ibang babae, isang matandang mayaman, na nakunan lang noong isang linggo. Kinuha niya ang mga papel na kasama ng mga litrato. Affidavit of complaint, bank transaction history, unauthorized withdrawals, petition for declaration of nullity of marriage based on psychological incapacity and adultery. Lahat ng dokumento ay may pirma na ng abogado at notaryado na. Nabitawan ni Aura ang papel. Parang gumuho ang mundo sa paligid niya. Alam ni Roger. Alam nito ang lahat. Hindi siya tanga. Hindi siya bulag. Siya ang naging tanga. Biglang may narinig siyang tunog mula sa likuran. Hindi ito tunog ng paghilik. Ito ay tunog ng mabibigat na yapak sa sahig na kahoy. Yapak ng isang taong gising na gising. Dahan-dahang lumingon si Aura. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Sa pintuan ng bodega, nakatayo si Roger. Hindi siya natutulog. Hindi siya groggy. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mukha ay kalmado, pero ang mga mata ay nagliliyab sa lamig. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang tunay na bank passbook. Hinahanap mo ba ito, Aura? Tanong ni Roger. Ang boses niya ay mababa, parang kulog sa gitna ng bagyo. Hindi gumalaw si Rogelio. Nakatayo lang siya sa pintuan ng bodega. Ang anino niya ay humahaba dahil sa ilaw mula sa sala. Hawak niya ng mahigpit ang passbook, ang bunga ng kanyang dugo at pawis, habang pinapanood si Aura na nanginginig sa takot sa gitna ng mga nagkalat na ebidensya. Roger. Garalgal ang boses ni Aura. Roger, makinig ka. Mali ang iniisip mo, nagkakamali ka. Humakbang papasok si Rogelio. Ang bawat tapak ng kanyang tsinelas sa sementadong sahig ay parang dagundong sa tahimik na gabi. Mali? Tanong niya, kalmado pero matalim. Mali ba ang nakikita ko, Aura? Mali ba ang mga litrato niyo sa Cebu? Mali ba ang pirma mo sa bentahan ng lupa ko? At mali ba? Itinaas niya ang tasa ng tsa na dala niya kanina na hindi niya ininom at itinapon sa paso ng halaman sa laba. Mali ba na nilagyan mo ng gamot ang inumin ko? Namutla si Aura. Parang naubusan ito ng dugo. Hindi ko gustong saktan ka. Pampatulog lang yun, Roger.
Gusto lang kita magpahinga. Napailing si Rogelio. Magpahinga. O mamatay? Dukot sa kanyang bulsa, inilabas niya ang kanyang cellphone. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Aura, malinaw at pamilyar, ay pumuno sa masikip na bodega. Kumusta ang matanda? Sana hindi siya atakihin sa puso sa sorpresa natin sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Aura, napahawak siya sa kanyang bibig. Ganyan ba ang pagmamahal mo sa akin, Aura? Tanong ni Rogelio. Ang boses niya ay basag na ngayon, hindi sa galit, kundi sa bigat ng katotohanan. 40 taon kitang inalagaan. Wala akong tinira para sa sarili ko. Tapos ito ang igaganti mo? Isang planong patayin ako sa sakit ng loob? Lumuhod si Aura at gumapang palapit sa kanya. Hinawakan nito ang laylayan ng kanyang pantalon. Patawarin mo ako, Roger. Naguluhan lang ako. Ginayuman niya ako. Si Marco. Niloko niya ako. Tumawa ng mapakla si Rogelio. Hinawi niya ang kamay ni Aura. Tama ka dyan, Jan. Niloko ka nga niya. Pero hindi sa paraang iniisip mo. Inihagis ni Rogelio ang isa pang folder sa harap ni Aura. Bumukas ito at tumambad ang isang sinumpaang salaysay. Nakausap ng investigador ko si Marco kanina. Sabi ni Rogelio, tinitigan niya si Aura ng diretso sa mata. Nang malaman niyang kakasuhan siya ng estafa at pwedeng makulong ng matagal, hindi siya nagdalawang isip. Ibinenta kanya Aura. Napatulala si Aura, hindi makapaniwala. Inamin niya lahat, patuloy ni Rogelio. Ikaw ang mastermind. Ikaw ang nagplano. Siya? Pera lang ang habol niya. Sabi niya sa pulis, wala akong pakialam sa matandang babaeng yan. Perahan lang naman ang usapan. Hindi totoo yan. Bulong ni Aura, tumutulo ang luha. Pero hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkawasak ng kanyang pantasya. Mahal niya ako. Walang nagmamahal sa'yo ng totoo, Aura. Madiin na sabi ni Rogelio. Ako lang. Ako lang ang nagmahal sa'yo ng tapat. Kahit kulubot na ang balat mo, kahit maputi na ang buhok mo. Pero sinayang mo. Itinapon mo para sa isang ilusyon. Tumalikod si Rogelio. Ang bigat sa kanyang dibdib ay biglang nawala. Parang nabunutan siya ng tinik. Tapos na. Nasabi na niya ang lahat. Saan ka pupunta? Sigaw ni Aura, puno ng panik. Roger, wag mo akong iwan. Bahay natin to. Huminto si Rogelio sa may pinto. Pero hindi siya lumingon. Bahay ko ito, Aura. Lupa ko ito. Sagot niya ng mahinahon. Bukas na bukas, darating ang mga abogado ko at mga pulis para paalisin ka. Ang mga ebidensya sa kasong adultery at attempted murder ay nasa kanila na. Roger, parang awa mo na. Saan ako pupulutin? Hagulgol ni Aura. Huminga ng malalim si Rogelio. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang awa. Hindi pagmamahal, kundi awa para sa isang taong nawala sa sarili dahil sa kasakiman. Hindi ko alam, Aura. Sagot niya. At sa totoo lang, wala na akong pakialam. Naglakad siya palabas ng bodega, palabas ng kusina, at palabas ng bahay na naging kulungan niya sa nakalipas na mga araw. Iniwan niya si Aura sa dilim, kasama ang mga papel ng kanyang kasalanan at ang abo ng nasunog nilang nakaraan. Ang hangin sa labas ay malamig, pero para kay Rogelio, ito ang unang simoy ng kanyang kalayaan. 6 na buwan. 6 na buwan na ang nakalipas mula noong gabing iyon sa bodega. Mabilis lumipas ang panahon kapag hindi mo napasan ang mundo. Nakatayo si Rogelio sa maliit na balkonahe ng kanyang inuupahang apartment. Hindi ito kasing laki ng dati niyang bahay. Walang malawak na garahe, walang marmol na sahig. Pero dito, payapa ang hangin. Dahan-dahan niyang dinidiligan ang kanyang mga bagong alagang orkidya. Ang bawat patak ng tubig sa mga dahon ay parang simbolo ng paghuhugas sa kanyang nakaraan. Naibenta na niya ang malaking bahay. Masyadong maraming multo ng nakaraan doon. Ang pera mula sa bentahan ay inilagay niya sa bangko, sa sarili na niyang pangalan. Ang kaso ay tapos na. Ang kasal nila ni Aura
ay pinawalang bisa na ng korte. Si Marco ay nakakulong na dahil sa patong-patong na kaso ng estafa mula sa iba't ibang biktima. Kahapon, nakita niya si Aura. Nasa palengke si Rogelio, namimili ng prutas nang mahagip ng mata niya ang isang babaeng nagtatalo sa tindera ng isda dahil sa presyo. Payat ito, gusgusin ang damit at malalim ang mga mata. Ang dating makinis na balat na ipinagmamalaki nito ay puno na ng kulubot. Dahil sa stress at hirap, hindi siya nakita ni Aura at sa halip na magalit o matuwa sa sinapit nito, nakaramdam lang si Rogelio ng awa, isang malalim at tahimik na awa. Para itong isang bulaklak na pinilit mamukadkad sa maling panahon. At ngayon ay nalanta na. Tinalikuran niya ito at naglakad palayo. Hindi na niya kailangan ng closure. Ang kapayapaan sa puso niya ang sagot. Sir Roger, huli na naman kayo. Natauhan si Rogelio mula sa pag-iisip. Nasa community center na pala siya. Araw ng Sabado ngayon, meeting ng Green Thumbs Club, isang grupo ng mga senior citizen na mahilig maghalaman. Ito ang bagong libangan niya. Pasensya na, Aling Bibang. Natagalan sa pagdidilig. Nakangiting sagot niya habang pumapasok. Umupo siya sa isang bakanteng sulo. Sa tabi niya, may isang babaeng abala sa paglilipat ng lupa sa paso. Tahimik ito, nakasuot ng simpleng blusa at salamin. Sa pagmamadali ni Rogelio, nailapag ang kanyang gamit, nasagi ng siko niya ang isang paso sa lamesa. Crack! Nahulog ito at nabasag. Kumalat ang lupa sa sementadong sahig. Naku bako, pasensya na. Ang lampa ko talaga. Taranta niyang sabi. Akmang yuyuko para damputin ang mga basag na paso. Huwag po. Baka masugatan kayo. Malambing na boses ang pumigil sa kanya. Ang babaeng katabi niya ay lumuhod din at tinulungan siyang pulutin ang mga piraso. Nagpang-abot ang kanilang mga kamay. Napatigil si Rogelio. Tumingala siya at nagtama ang kanilang mga mata. Ang mga mata ng babae ay kulay kape, mainit at puno ng kabaitan. Walang halong panghuhusga, walang halong pagpapanggap. Ako nga pala si Nilda. Pakilala nito habang pinapagpag ang lupa sa kamay. Bago ka lang dito, di ba? Oo, Rogelio, Roger na lang. Sagot niya, medyo nahihiya. Pasensya na sa gulo. Tumawa ng mahina si Nilda. Wala yan. Sanay na ako sa mga basag na papaso. Ang mahalaga, yung halaman sa loob, buhay pa rin. Pwede namang ilipat sa bagong lagayan. Minsan nga, mas gumaganda pa sila kapag nailipat eh. Natigilan si Rogelio sa sinabi nito. Parang hindi lang tungkol sa halaman ang tinutukoy ni Nilda. Nakita niya sa mga mata nito ang anino ng isang lungkot na pamilyar sa kanya. Ang lungkot ng isang taong nasaktan, pero piniling bumangon. Tama ka, Nilda. Bulong ni Rogelio. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang sinseridad sa sarili niyang boses. Mas gumaganda ang buhay kapag nailipat sa tamang lugar. Nagkwentuhan sila habang naglilinis. Nalaman niyang byuda si Nilda. Tahimik ang buhay, mahilig sa halaman, at takot ng magmahal muli dahil sa sakit ng pagkawala. Pero habang nakikinig si Rogelio, naramdaman niya ang isang kislap. Hindi ito yung nag-aalab na apoy ng kabataan. Ito ay parang liwanag ng kandila sa gitna ng dilim, maliit pero mainit at nagbibigay ng pag-asa. Nang matapos ang meeting, naglakad sila palabas ng center. Papalubog na ang araw, kulay kahel ang langit. Huminto si Rogelio. Kinakabahan siya, parang teenager ulit. Pero alam niyang kailangan niyang subukan. Hindi para palitan si Aura, kundi para bigyan ng pagkakataon si Rogelio na maging masaya. Nilda! Tawag niya. Lumingon ito. Bakit, Roger? May alam akong masarap na kapihan dito sa kanto. Kung wala kang gagawin, baka gusto mong magkape? Kwentuhan pa tayo tungkol sa mga orkidya? Tinitigan siya ni Nilda ng ilang segundo. May pag-aalinlangan sa mukha nito. Nakita ni Rogelio ang takot doon.
ang takot na magtiwala ulit. Pero pagkatapos, dahan-dahang gumuhit ang isang ngiti sa mga labi ni Nilda. Isang ngiti na umabot sa kanyang mga mata. "Sige, Roger," sagot nito. "Gusto ko niyan." Malamig ang simoy ng hangin ngayong umaga, pero hindi ito ang klase ng lamig na tumatagos sa buto at nagdadala ng lungkot. Ito ang klase ng lamig na masarap sabayan ng mainit na kape at pagmumuni-muni. Isang taon na ang nakalipas mula nang lisanin ni Rogelio ang malaking bahay na naging saksi sa kanyang pagguho. Ngayon, nakaupo siya sa isang silyang kawayan sa maliit na likod bahay ng apartment na pinagsasaluhan nila ni Nilda. Hindi ito kasing luwag ng dati niyang hardin. Walang mataas na pader, walang mamahaling gate, pero punong-puno ito ng buhay. May mga pasong nakasabit sa dingding, mga orkidyang namumulaklak sa iba't ibang kulay, at mga halamang gamot na pinapatuyo ni Nilda para sa tsaa. Humigop si Rogelio ng kape. Mapait, matapang, pero may tamis sa dulo. Parang ang buhay niya ngayon. Narinig niya ang pagbukas ng screen door. Lumabas si Nilda, dala ang isang plato ng pandesal na may palaman na itlog. "Mainit pa yan, Roger," sabi nito habang inilalapag ang plato sa maliit na mesa. Tinitigan ni Rogelio si Nilda. Nakasuot ito ng simpleng duster, walang makeup, at nakapusod ang buhok na may mga pilak na hib. Walang halong pagpapanggap, walang itinatago. "Salamat mo, Nilda," sagot niya. Umupo si Nilda sa tapat niya at tahimik na nagtimpla ng sarili nitong kape. Ito ang gusto ni Rogelio sa kanya, ang katahimikan. Sa piling ni Nilda, hindi kailangang laging nagsasalita. Hindi kailangang laging may pinatutunayan. Ang pananahimik nila ay hindi nakakabingi. Ito ay nakakapagpahinga. "Iniisip mo pa rin ba?" Basag ni Nilda sa katahimikan maya-maya. Hindi na niya kailangang banggitin ang pangalan ni Aura o ang nakaraan. Alam na nila yon. Ibinaba ni Rogelio ang tasa. Tumingin siya sa malayo, sa mga ulap na dahan-dahang gumagalaw sa langit. "Minsan," pag-amin niya. Pero hindi na dahil sa galit, at lalong hindi na dahil sa panghihinayang. "Kung hindi galit ano?" tanong ni Nilda. Huminga ng malalim si Rogelio. "Pasasalamat." Kumunot ang noo ni Nilda. "Pasasalamat?" "Oo," ngumiti si Rogelio. Isang nangiti na umabot sa kanyang mga mata. Dahil kung hindi nangyari ang lahat ng yon, kung hindi natuloy ang plano nila, kung hindi ako nasaktan ng sagad, marahil nandoon pa rin ako, nagpapakatanga, nagtatrabaho para sa taong hindi naman ako nakikita. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na ito ay dating puno ng grasa at sugat para sa maling tao. Ngayon, marumi man dahil sa lupa ng hardin, alam niyang lumilikha siya ng isang bagay na totoo. At kung hindi nangyari yon, dagdag niya habang tinatanaw si Nilda, "Hindi kita makikilala. Hindi ako matututong magpatawad sa sarili ko." Iyon ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang paglalakbay, ang patawarin ang sarili. Sa mahabang panahon, sinisi ni Rogelio ang sarili niya kung bakit nagloko si Aura. Baka kulang ako? Baka masyado akong naging abala sa trabaho? Baka hindi ako naging sweet, pero sa tulong ni Nilda at sa paglipas ng panahon, natutunan niyang hindi niya kasalanan ang maging tapat. Hindi niya kasalanan na ibinigay niya ang lahat. Ang kakulangan ay wala sa kanya, kundi sa taong hindi marunong makontento. Inabot ni Nilda ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Magaspang ang palad ni Rogelio. Malambot naman ang kay Nilda. Magkaiba, pero perpektong magkadugtong. "Ang Hardin, Roger," sabi ni Nilda ng mahina. "Di ba sabi mo noon, kailangan mong tabasin ang mga patay na sanga para tumubo ang mga bagong usbong?" Tumango si Rogelio. "Tama. Tinabas mo na ang nakaraan." Pisil ni Nilda sa kamay niya. "Kaya tingnan mo naman kung gaano kaganda ang namumulaklak ngayon." Lumingon si Rogelio sa paligid. Ang sikat ng araw ay tumatama na sa mga bulaklak. Ang mga ibon ay umaawit. At sa harap niya,
Ang babaeng nagturo sa kanya na ang pag-ibig sa edad na 70 ay hindi na tungkol sa kilig o sa bilis ng tibok ng puso. Ito ay tungkol sa kapayapaan. Ito ay tungkol sa seguridad na may kasama kang hahawak sa kamay mo habang pinapanood ninyo ang paglubog ng araw. Salamat, Nilda, bulong ni Rogelio. Salamat sa pagtulong sa akin na magtanim ulit. Tumayo si Rogelio at lumapit sa pasamano ng balkonahe. Humarap siya sa araw, ipinikit ang mga mata at ninamnam ang init nito sa kanyang mukha. Wala na ang bigat sa dibdib. Wala na ang mga tanong na walang sagot. Si Aura ay isang alaala na lang, isang leksyon na mapait pero kinailangan niyang matutunan. Si Roger Reyes, ang dating welding na niloko at iniwan, ay wala na rin. Ang nakatayo dito ngayon ay si Roger na hardinero ng sarili niyang buhay. Sa wakas, pagkatapos ng 40 taon ng paghahanap sa maling lugar, nakauwi na rin siya. At dito, sa maliit na hardin ng kapayapaan, natagpuan niya ang tunay na tagumpay.